Yung headlight, yung DRL, yung signal light. Nagbago yung sa bumper niya, yung grill, yung gloss black natin hanggang baba meron. Good day everybody! So this is the Toyota Corolla Altis GRS. But familiar ba kayo sa wheel design niya? Because yung alam natin na GRS dati is naka gloss black siya with chrome tips. So papakita na lang namin sa screen. Like it or not guys, ito na yung bago nating Toyota Corolla Altis GRS. But it's not the same do sa previous version because that is the VGRS. While here, meron tayo ditong 2024 Toyota Corolla Altis 1.8G GRS CVT. Toyota enthusiasts all know that V is superior than G variant, and in this video, malalaman natin kung ano ba yung naiba and kung na-degrade ba yung G variant natin for the year of 2024. Pero before we proceed, baka hindi ka pa nag-subscribe dyan, so support mo naman yung channel namin. And hit mo na rin yung like button tsaka yung notification bell para lagi kayong updated. So, editor, pakita mo yung logo natin here. Upon looking at the Toyota website, the Altis has now officially have 3 variants which are the 1.8V Hybrid, 1.8G GRS which is ito na yun guys, and yung 1.8E na base model. So lahat yan is naka 1.8 na engine na dahil nga nung previous version is naka 1.6 pa. So even the G or tsaka yung E is naka 1.8. Pagdating naman sa price list, lahat yan nag-increase. Even the 1.8V hybrid na dating 1.6 million, ngayon naging 1.7 million na siya. So lahat naman dito sa Pilipinas is nagtataas na yung presyo, even the other car brands. Pero naglabas yung Toyota and may introduce sila, which is yung slightly inferior na GGRS variant para mas affordable pa rin naman sa ibang mga Pilipino. So if you're interested or marami pa kayong questions na gusto itanong, you may also contact Sir Kim Yoneyama. So i-flash lang namin yung contact information niya. Pwede rin pala kayo dito mag-visit sa Toyota Bacoor guys para mas makita nyo sa personal. And wag na natin patagalin pa, so simulan na natin dito sa front fascia. Ang pinaka nagbago talaga dito, compared dun sa na-review ko last time, is yung kulay niya, which is naging red. And tingin ko naman guys, napakaganda talaga ng red dahil nga, tinan nyo, GRS yan eh, syempre, gwapo. And ang iba dito is, yung ilaw niya is naging halogen. Dahil nga dati is naka-LED DRLs yung payu. Well, ngayon parang wala na siya. Pero meron siyang park light dito na still LED. Going down, same pa rin yung kanyang design dun sa previous version, which is, andito pa rin yung kanyang LED fog lamp. So, overall, ang gwapo pa rin ng harap niya and especially nga kulay red. So, syempre, bago sa mata dahil puro white yung nakikita namin before. So, now let's proceed to the side profile. And yung sa wheels naman natin here guys, still the same pa rin yung size niya. So, 225/45 R17. While ang nag-iba lang talaga dito, as you can see, is yung mugs natin dahil naging two-toned na siya. So, aluminum machine finish and yung mechanical niya, still the same sa braking system tsaka sa suspension. Sa side mirror naman natin guys is naka gloss black pa rin siya kagaya sa GRS variant natin before. Pero ang nag-iba lang sa kanya is hindi na siya naka auto fold dahil nga naka power adjust and power fold lang siya. And as you can see, meron pa rin tayo ditong chrome door handle. So tayo ay naka smart key entry. Smart key ba? Smart. Ngayon check naman natin yung rear end. Ngayon nasa rear na tayo and good thing dahil wala siyang pinagbago. So we still have the glass printed antenna, third brake light, and the defoggers. Even the Toyota logo is naka-cleared case na siya guys. And meron na rin tayo ditong kasamang reverse camera, 2-eyed sensors. Tapos meron na rin tayong GR budging, tsaka yung GR kits natin here, tsaka sa lower bumper, black diffuser. At yung ilaw pala natin dito is all LED pa din. Ngayon naman guys, buksan natin yung trunk. As you can see, wala naman talagang pinagbago dito sa trunk natin. Ganun pa rin yung size. And under storage natin, check natin. Same pa rin yung spare tire natin, so full size. And nandito na yung tool sa gilid. Ngayon, tapos na tayo dito sa likod. Sarado na natin, then pumasok tayo sa interior.
door panel dito sa second row seat is naka-soft panel. And ang pinaka nag-iba talaga dito o nadagdag is meron na siyang gloss block here sa kanyang window switch. And still, meron pa rin siyang 6 speakers. Sa loob is meron pa rin dito rear vents para sa aircon. Pagdating naman sa upuan natin guys, is still naka-leather seat na tayo here with red stitches. And kasama pa rin natin dito yung armrest. So gayang-gaya talaga siya dun sa Altis na na-review natin from before. And meron tayong 2 cup holder. So ang napansin ko lang talaga dito sa second row seat is nawala yung sunshade niya dito sa likod. So, yun lang naman yung mga naiba and nawala dito sa likod. So, bago tayo mag-proceed sa harap, please follow me on my Facebook page, Zara Franco 2. Ngayon, nasa door panel naman tayo ng driver seat. So, meron tayo ditong soft panel, leather, and dahil nga naka-GR Sport tayo here, meron tayong kasamang red accent with matching gloss accent. So, pati dito sa switches natin is naka-gloss black na siya. 2 cup holders, yung speaker, and yung napansin ko pala dito guys, sa baba is meron na tayong GR budget. And nandito na yung leveling ng headlight tsaka yung auto high beam. Pagdating naman sa upuan guys, nandito pa rin yung power adjust natin na switches and meron na rin siyang kasamang lumbar support, so itong bilog. And meron pa rin siya yung kanyang GR Sport leather seats. And may bolstering na rin siya guys, so maganda siya pag nagde-drive. So sa steering wheels pala natin guys is naka-leather na siya and ang makikita natin here is yung sa instrument cluster natin na switches, voice command, tsaka yung partial natin here na Toyota Safety Sense. So sa taas, meron tayong pre-collision mitigation system. Sa baba naman is yung kanyang lane tracing assist. So dito sa right side, meron tayong cruise control. So tingnan natin kung meron ba siyang tilt and telescopic and mabilis lang siya i-adjust. So, bago ko makalimutan, meron pala siyang kasamang paddle shifters, tapos yung sa manual headlight, tsaka sa manual wipers. So, testing naman natin kung malakas ba yung horn niya. So, ang lakas ka ng horn niya and ganun din yung tunog. Sa taas, meron na tayo ditong mic, so mas malapit siya sa driver's seat. And yung visor natin here, may lagayan ng cards. So, pag tinignan natin siya, wala siyang ilaw. So, check natin yung sa passenger seat. So, mga walang ilaw siya guys na kasama. Dahil yung map light natin, ganun siya. And meron na rin tayo ditong manual rear view mirror. So, day and night na siya, ganun lang. And yung ADAS natin is, eto na siya guys. Nasa likod siya ng manual rear view mirror natin. So, yung push start button pala natin is meron na rin siyang kasamang GR Sport badging. So, ito. And sa mga di familiar sa susi niya, so guys, ito yung susi niyang Toyota Altis natin. So, makita natin dito is yung lock, unlock, yung sa trunk release, and yung sa alarm. So, ganun yung itsura ng Toyota Altis na key fob. So, tingnan natin. Ang pinaka nagbago talaga dito sa harap is yung infotainment screen natin. Pero still the same, 8 inches. Pero ang nagbago talaga dyan is yung design niya dito and yung kanyang interface. Dahil nga guys, before kasi is naka-floating screen pa siya and nawala dito yung mga physical buttons niya dahil naging touch sensitive na siya dito sa baba. And as you can see guys, meron tayo dito still na Bluetooth tsaka Android Auto pero wala na siyang kasamang Apple CarPlay. And sa baba, meron pa din dito yung single zone automatic aircon natin. Sa baba naman nito guys, is nandito pa rin yung compartment. So, nawala yung ambient light, pero nandito pa rin sa side yung USB. Sa center console pala natin guys, nandito pa rin yung traction control, pero nadagdagan lang siya ng sports mode. And still the same design pa rin. So, 2 cup holders. And yung sa armrest naman natin guys, still naka-leather na siya with matching red stitches. So, pag binuksan natin siya, ganun pa rin naman yung itsura niya and still nandito pa rin yung kanyang 12-volt socket. So, yun lang naman yung makikita natin dito sa ating armrest. Yung gauge pala natin guys, still the same dahil sa magkabilaan may analog and sa gitna naman is yung digital display niya. So, ang makikita natin dyan is of course, itong mga to. So ngayon nalibutan na namin yung kotse and ang masasabi ko lang, ang pinaka-critical talaga nagbago here is yung engine dahil nga dating 1.6 naging 1.8 so
bagong-bago talaga and more powerful siya. Siguro malakas yun sa gas. Depende pa rin guys sa inyong driving habits. And that's it. So thank you guys for watching. So that's the end of our video. If meron pa kayong ibang katanungan, you may also contact Sir Kim Yoneyama. So ifo-flash lang namin yung contact information niya. So what do you guys think about this car? So comment down below. And for me, kahit na G variant lang yung GRS natin, sulit na siya. And ang dami talaga niyang features na kasama. So hindi ka talaga manghihinayang if ever bumili ka nito. So please don't forget to subscribe our YouTube channel, Car Review PH, and hit the notification bell para lagi kayong updated. So see you in our next videos. Bye!